Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? So, mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atin na Vlogs. Mga kasamahan ko pong reactors, mga kalingap charity vloggers, kalingap partners, sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout. Okay? Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong binanggit ni Kuya Val sa kanyang live po kahapon, umaga, dyan po sa Pilipinas, September 20, 2024. Kung saan meron po siyang minarites. Ayun. So, bago po natin gawa ng konting komento guys, ito, panoorin muna natin sandali itong binanggit po no, ni Kuya Val. Okay? So, ito po yun. Grabe po si Papa Edge, mga kalingap. No? At, atuklasan po natin mga kalingap, si Papa Edge, guys, ay, liligawan na po si Beyonce. Oy, sinabi sa akin po nung karang araw lang punta sa bahay si Papa Edge. At ang sabi niya, kung pwede raw ligawan si Beyonce. Sabi ko, 17 sa isang taon, 18. Di isang taong panliligaw, di ba? Pagsampan ng 18, pagka dibo, matik, sagutin ka na. Kasi pangit naman yung sinabi po, nagpaalam kung pwede nga pong ligawan si Beyonce. Sabi ko tama yan, para pagka 18 niya, isang taong panliligaw. O di, pag nag-18 siya, jowa mo na. Kasi naman, maghintay ka ng 18 sa kamuliligawan. Pangit naman yung ganon. Kaya sabi ko nga sa kanya, hanggat 17 pa lang, ligawan mo na. Sasagot yan pagka 18 na siya. Hindi tamang tama. Hindi ka na maghintay ng matagal. Kasi naman yung liligawan mo si Beyonce, gano'n. Tapos, hintayin mo mag-18. Sasagutin ka niya, 19 years old na siya. Ito magandang pagkakataon yan hanggat mainit pa. Hanggat kumbaga nga sa mga kalingap, di ba? Ay, sinabi, nagpaalam na po si Papa Edge dun sa magulang ni Beyonce. Naliligawan na. Nagpaalam na po. Nagpaalam na po. Nagpaalam na po mga kalingap si Papa Edge dun sa magulang. Sinabi ko na pati naliligawan niya si Beyonce. Para pagdibon niya, sagot na agad. Ayun, sumalinaw po guys. At ito, sa nabanggit nga ni Kuya Val, si Kalingap Ido ay nagpaalam na po sa kanya. At hindi lang po sa kanya guys, pati na din po no, sa magulang ni Beyonce. Ayun. At ito, liligawan na daw po niya. Okay? At sa nabanggit nga po ni Kuya Val, okay lang po, no? Hindi naman masama dahil kung isang taon po siyang manligaw, eksakto lang, no? Sa 18th birthday ni Beyonce, ay pwede na po siyang sagutin. Ayun, kasi usually, no, ang mga babae, pag nanliligaw po kasi ang mga lalaki, nagbibigay po yan sila ng ikang, palugit, no? O ikang pagsubok, no? Hindi po yan basta-basta. Ang mga babae, sumasagot. Usually 6 months o minsan pa ay ilang taon no bago nila talaga sagutin ang lalaki ng masarap na oo. Ayun. So siguro ganun din itong gagawin ni Beyonce kung talagang liligawan na po siya ni Kalingap Ido dahil nagpaalam na po ito sa magulang niya at saka kay Kuya Val. So ganoon din po siguro no ang gagawin ni Beyonce lalo na po no sa edad niya na 17 years old pa lamang. Okay? So kung liligawan siya ng isang taon ni Kalingap Ido, tamang-tama po 'yun. Ika nga isang taon na giting tunoyo o doon talaga niya makilala si Kalingap Ido kung ito na nga ba
ang gusto kong maging boyfriend pagdating ng araw. Okay? So isang taon po yan guys, ika nga na Kalingap Ido has all the time na i-prove niya talaga kay Viancy na siya ang karapat-dapat sagutin ito. Ayun. So alam ko guys, no, marami po ang natutuwa dyan sa plano po ni Kalingap Ido, yung mga nakasuporta po talaga sa kanilang tambalan. Dahil ang gusto po talaga ng mga supporters na mga nag-idolize ika nga sa kanilang tambalan, gusto nilang maging sila talaga pagdating ng araw. Alam naman po natin guys, na itong mga love team ay ika nga pang pag-good vibes lamang. Ganon pa man, meron po talagang mga supporters na para bang mga artista, no? Dahil sa pag-idolize nila doon sa mga tambalan ng mga artista, gusto din nila na maging sila din po pagdating ng panahon. So ganon din naman dito sa Kalingap, may mga ganon din po, may mga supporters na nakasuporta sa kanilang tambalan na gusto nilang at the end maging sila pagdating ng panahon. Okay, so ganon din po dito. Kaya alam ko po guys, marami po sigurado ang natutuwa dito sa plano ni Kalingap Ido, sa pagpaalam po niya kay Kuya Val at sa magulang ni Viancy na liligawan na daw po niya. Ayun, so abangan po natin guys kung ano po ang magiging resulta ika nga dyan po sa panliligaw ni Ido. At siguro ganun din po ang mangyari, katulad din po nung nangyari po kay Richelle, no, kung saan nililigawan po ito ni Roel sa edad pa lamang na 17 years old, pero natanggap niya ang matamis na oo ni Richelle noong 18th birthday ni Richelle. Baka ganun din po guys ang mangyari kay Kalingap Ido at saka kay Viancy. So ika nga ma-repeat, no, kung ano po yung nangyari sa Rochelle. Ayun, may mga nagtatanong sa naging desisyon ni Kalingap Ido. Sabi nga po ng iba, dahil nga ba may mga karibal na ito? Hindi po natin alam guys, no, kung meron talagang matinding karibal o competitor, no, si Kalingap Ido. Pero sigurado naman tayo guys, kahit may competitor o karibal ito si Kalingap Ido, ay hindi hamak na ika nga lamang naman ito si Kalingap Ido. Unang-una po guys, alam natin, si Kalingap Ido ay crush po ni Viancy. Ayun, so narinig po natin yan guys, no, sa speech po ni Viancy noong birthday niya, na yung dati niyang crush, sabi nga niya, sinong mag-akala na ngayon ito, katandem na niya o katambal na niya dito nga sa IDC. Ika nga lamang na lamang po guys, no, si Kalingap Ido, sakaling meron man siyang ka-rival o ka-competitor sa kanyang panliligaw kay Viancy. Ayan, so panatagan loob natin guys na ika nga kung sasagot man si Viancy, kung merong manligaw sa kanya, ay walang iba kundi si Ido po yun ang kanyang sasagutin. Ayun. So, yun po ang ating reaction dyan po sa magandang marites po ni Kuya Val kahapon. Na alam ko po, marami po ang natutuwa na mga IDC supporters. Ayun. So, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa inyong pagsuporta sa aming mga video uploads, sa aming mga live, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Mga silent viewers, maraming salamat po. At sa aking mga sponsors, no, mga nagsuporta sa akin pag ako'y nasa bakasyon, hindi ko na po kayo maisa-isa para wala po ako ma-miss, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.